At dahil maraming nag-PM sa akin ng full video recipe ng aking beef caldereta, kaya ito na, i-share ko na sa inyo. Kahit nga ang boss ko, favorite na niya to. And promise, ang sarap talaga nito. Kaya't subukan mo na rin. Hindi lang isang beses or 2 beses kung trinay itong recipe na to. Lahat nga sila sabi nga, napakasarap talaga. All time favorite na nila dito sa aking kusina. Kaya't halika, samahan mo ako, magluluto tayo. Dahil i-share ko na kung paano ko to ginawa. Tara! At dito nga, meron ako ng more than 1 kilo na short ribs. Pinaslice ko lang ito ng cubes, ganyan kalalaki. At imamarinate muna natin ito sa 1 teaspoon na salt. At maglalagay din tayo ng 1 teaspoon na black pepper. At imimix lang natin ito hanggang sa mag-well combined yung ating mga nilagay na mga ingredients. Imamarinate natin ito ng at least 1 hour. So kung may time kayo, pwede naman overnight sa ref. Kasi mas masarap, mas nanunuot yung laman ng ating mga ingredient. At dito nga, nagpainit na ako ng kawali at naglagay na ako dyan ng olive oil. So, magtataka kayo bakit olive oil. So, mas masarap naman talaga pag olive oil. At dito, ipapan-seared muna natin yung ating beef cubes. So, ganyan lang. Isa-isa ko lang nilagay. At pagluto na yung kabilang side, yung kabila naman, so kailangan lang natin siyang babalik pa rin. So, ito gagawin natin sa lahat ng part at lahat ng batches ng ating mga beef short ribs. So, ganyan lang gagawin natin lahat. At kapag napan-seared na natin, nag-iwan lang ako dyan ng mga 2 to 3 tablespoon na olive oil at isusutay na natin yung ating isang buong bawang. Dinikdik ko lang yung bawang na yan, isang buo na yan. So, kailangan lang natin maamoy yung aroma ng bawang at magninix na tayo ng ating beef. Nilagay ko na yung ating short ribs dyan. So, imimix lang natin para naman masangkot siya ng mabuti yung ating beef. At kapag nasangkot siya na natin ng mabuti, maglalagay tayo ng 1/4 cup na soy sauce. So, unti-unti ko lang nilagay dyan yung soy sauce para naman lahat ng part ay mailagay at hindi tayo mahihirapan sa paghahalo. Pero lahat ng 1/4 na yun ay ilalagay ko lahat yan dyan sa ating beef. Ayan, so ganyan, nilagay ko na lahat. Saktong taka lang yan. At naglagay na yun ako ng peppercorns, mga 1 teaspoon yun. At ng laurel, naglagay na rin ako mga 4 to 5 leaves yan. At habang ginagawa natin ito, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay ma-notify ka. At kung sa Facebook ka rin nanonood, paki-follow na rin ako. Maraming salamat. At kapag nasangkot siya na ng mabuti, maglalagay na tayo ng 1 cup na tomato sauce. Pero mas masarap ito guys, yung unang ginawa ko, ang nilagay ko ay canned tomato. Pero naubusan ako kaya dito ko nilagay yung tomato sauce. Pero okay rin, masarap din to, I swear. Sinasabi ko sa inyo, kaya itry nyo to. At dito sa part na to, naglagay ako ng water. So, medyo dami-damihan lang natin yung ating water kasi pakukuluin natin ito. At palalambutin natin ito na mga more than 1 hour. So, depende yan sa klase ng karne ninyo. At ito nga, 1.5 hour ko siyang pinalambot. At okay na to. So, nag-add na ako dito ng isang buong sibuyas na puti yan. Ang pakakachop ko medyo malalaki lang na cube. So, ganyan. At pinaghiwa-hiwalay ko na. At ilalagay lang natin ito sa ating beef at ihalo-halo natin. At sa part na to, mahina yung ating heat nito. Nasa low heat lang tayo niyan. At dito maglalagay na tayo ng potato at ng ating carrots. So ganyan lang yung slice ko, medyo malalaki. At kung umabot ka nga pala sa part na to, paki-comment na lang ako kung saan ka nanonood para mapasalamatan naman kita at may shoutout kita sa aking mga next video. At tatakpan muna natin ito hanggang sa maluto yung ating potato. At dito sa part na to, naglagay na ako ng black olives at ng green olives. At imimix-mix ulit natin yan para mag-well combine naman yung ating mga nilagay na ingredients. Para yung may lasa kasi yung black olives and yung ating green olives. Kaya hinahalo-halo ko lang para habang kumukulo yan, yung lasa ng ating mga nilagay ay magsama-sama na at palalambutin ulit natin. At ito na, after na nang napalambot na natin at tinitikman ko lang yan kung kailangan pa nating mag-adjust ng ating mga nilagay na mga
seasoning. So sa part na to, parang kinulang ako. Kaya maglalagay ako ng pang-balance enhancer natin. Naglagay ako ng mga 1 tablespoon na sugar. Pero depende yan sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay ninyo. At ito nga, kailangan natin from time to time, chine-check natin kasi yung ilalim niyan baka masunog. Kaya hinahalo-halo ko talaga yan para maiwasan natin yung pagkasunog sa ilalim. So, ganyan lang yung ginagawa ko. At para nga ma-sure natin na malambot na talaga yung ating beef, ganyan ginagawa ko, tinutusok-tusok ko lang bago maglagay ng ating last na ating ingredients. Nung na-sure ko na okay na, malambot na talaga, kinover ko ulit para ma-sure na maluto din yung ating carrots and potato. At ito na nga, after ng mga ilang minutes, tinignan ko na ulit at okay na talaga, luto na yung potato, luto na yung carrots, at pwede na nating ilagay yung ating red and green bell pepper. So dito sa part na yan, ayan, nilalagay ko na yung ating red and green bell pepper. Huli ko itong nilalagay. Bakit huli? Kasi para mas mabango, mas masarap kapag humahalimuyak pa yung amoy ng red and ng green bell pepper. At ihalo-halo lang natin dito at halos tapos na tayo sa ating pagluluto. Kaya alam niyo, sarap talaga nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, maglaan kayo ng maraming kanin dahil mapapa-underrice kayo nito. At kung may mga batang kakain, magtabi na dahil maglalagay tayo dito ng siling labuyo or yung tinatawag na Thailand sili. So ako, ang nilagay ko ay Thailand sili. Baka naman mabash naman ako nito kasi sinasabi ko parati ito na siling labuyo. Pero Thailand sili to kasi alam niyo naman, di ba, ang hirap na natin. Pag namili tayo sa grocery, ganyan na yung makikita natin sa ating mga grocery store. Pinuputol-putol ko lang yan ng ganyang kaliliit. At isang reason ko bakit maglalagay tayo ng sili, dahil mas masarap naman kasi talaga kapag medyo may kick yung ating niluluto, medyo may anghang. At ihalo-halo ko lang yan para naman lahat ng part ay meron ng medyo anghang yung ating niluluto. Pero kung ayaw ninyo, pwede nyo skip yan. Kung may bawal sa sili, pwede nyo ring skip yan. At pagka okay na, so pwede na tayong mag-serve. At ito na nga, tapos na yung ating beef short ribs caldereta. Kaya maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita pa tayo sa aking mga next video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe pa na. Hanggang dito na lang tayo. Bye!